Yo, what's up mga origong? Bakit pag may na-aksidenteng mga farmer, pinopost ko kaagad? Pag may namatay, may na-heat stroke, pinopost ko agad. Bakit? Ang sagot dyan, para maalarma ang gobyerno natin, yung bayan na nagpaalis, para asikasuhin. Bakit? Anong nangyari? Ba't ganito ko? Sa mga bago lang sa mga nanonood sa akin, dati po, wala pa po akong malapitan na kakampi. Sabihin natin wala pa po ang DMW, wala pa ang MWO, hindi pa hawak ng OWA or ng ahensya ng gobyerno natin ang pagpapaalis sa mga seasonal farm worker. Noon, kung sino lang ang malapit na mga Pinay na natulong sa akin na handang pumunta sa ospital, pumunta sa police station para tulungan yung mga kababayan nating farmer, sila yung hinihingihan ko ng tulong. Hanggang sa isa-isa na pong naglapitan ang mga migrant sa akin. Sir, pwede nyo po kaming kontakin once na may mga na-aksidenteng farmer malapit sa lugar namin. Salamat sa mga dati kong kaibigan, mga Pinay dito na handang tumulong sa mga farmer natin. Ngayon, dahil sa pag-iingay ko, nakilala ako ng DMW. Nagpa-meeting, kasama ko ang DMW, MWO, noon po yun. At pinlano nilang hawakan ito. Nahawakan naman, pero hindi totally na hawak nila ang pagpapaalis. Kumbaga, documentation lang, bilang yung dami na umaalis sa mga bayan at pagbibigay ng tawag dito, ng procedure, ng mga bawal, ng mga hindi dapat ginagawa. Magkano lang dapat ang gastos. Yan. Noon po, nung wala pa po yung mga yan, may isang farmer po ang namatay dito sa South Korea. Balitaan na lang namin, naiuwi na yung bangkay sa Pilipinas. Binenta yung mga internal organs. Mga nakakaalam lang yan, mga taga-norte. Hindi ko na lang sasabihin yung bayan kasi napatigil na po ito dahil pinabayaan lang po. Ba't kailangan ibenta yung internal organs? Walang pera, hindi tinulungan na may uwi yung bangkay sa Pilipinas. May broker sila, no? Magkano na sinasahod? 35,000, 40,000. Malaki na yung 45 nung hinawakan ng DMW. Dahil sa pag-iingay ko, lumaki ang sahod ng mga seasonal farm worker. Random pa rin yung broker. May kinakaltas pa rin kahit libre ang bahay. Kahit libre ang pagkain, sasabihin minus 20% ng food and accommodation. Doon kikita itong mga broker. Ba't kailangan mag-ingay? Ba't kailangan magreklamo? May nagsabi nga di bali ng wag magreklamo, wag lang masira ang programa. Kung may mga namamatay na, may na-aksidente pa. Hindi mababago ang sistema kung hindi kayo magrereklamo. Ang daming bayan ang nagreklamo sa DMW. Maayos na ngayon. Kailangan lang ayusin. Kailangan magkampihan lahat ng farmer. Hindi yung ikaw kampi ka sa akin, yung isa kampi sa broker. Sinong paniniwalaan ng DMW? Di yung nagsasabi ng totoo kaysa mga kasamahan yung nagsisinungaling, kaya napapatigil ang bayan ninyo. Ganun po yan. Dapat lahat kayo solid ang adhikain na bawasan ang kinukupit or matanggal yung kinukupit ng broker sa inyo or dapat mawala na yung broker sa bayan ninyo. Ang daming inaprubahan ng DMW na nakabalik dito sa South Korea na dating may broker. Yung iba nga, yung mayor na nagtanggal ng broker sa bayan nila. Kaya ng mayor nyo yan, kaya nga ng ibang bayan. Kaya ng Silang, kaya ng Rosales, Pangasinan, kaya ng Siniluan. Kaya nyo rin yan. Ipatanggal nyo yung broker sa bahay nyo. Magkampihan kayo. Huwag nyong kampihan yung broker. Oo nga, napalis kayo ng broker. Pero, ang laki ng nawawala sa sahod ninyo dahil sa broker. Palayasin nyo yan. Mas maganda, masarap sumahod ng buo kaysa kalahati, 1/4 na lang ang natitira sa inyo. Halos 2 buwan na sahod ninyo, sa kanila lang napupunta. Ingat po sa lahat ng seasonal farm worker ngayon dito sa South Korea, sobrang init. 3 na po ang nadadali ng init dito. Puro lalaki po. God bless po sa lahat.